Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan reaction ngayon. Video courtesy ng Sa Iyong Araw. Ito ang tungkol sa pahayag ni Ping Lacson na meron daw something sa loob, sa damdamin ni PBBM kung bakit nag-apoy ito at bakit lumabas ang katapangan nito sa kanyang mga proklamasyon ng kanyang alyansa ng bagong Pilipinas. Meron nga bang banta sa buhay ni PBBM ngayon? Atin alamin dito sa bidyong ito courtesy ng Sa Iyong Araw. Namangha at nabahala sa nabasa, sa mga galaw at sa utak ni Pangulong Bongbong Marcos. May banta ba sa kanyang buhay? Where President Rodrigo Duterte jokes about killing senators to make more vacancies for the senatorial candidates he is endorsing. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Huwag tayong papayag na bumalik ang Pilipinas sa panahon ng dilim. Ito, panahon ng dilim eh. Balikan natin yung sinabi ni Digong na marami kasi sila. Bakit naman siyam lang sila? Diba? Dapat 12 eh. Anong nangyari? Bakit kunti lang ang sumapi sa Team Lagim at Team Suka ni Digong? Baka suka, hindi suka. Ayan. Isipin nyo nga, mga kababayan, bakit 9 lang ang nakuha nila? Na mga, ay karamihan doon pala ay hindi pa nagiging senador, mga bagito pa lamang sa politika, di ba? Ilan lang ba ang, diyan, mga veteran sa kanyang grupo? Si Marcoleta, si Bato at si Bungo, 3. At yung lahat ay hindi pa yan dumaan kahit congressman yata ay hindi nagiging congressman. At hindi rin nagiging mga senador yung 6. So 3 lang sila na medyo veteran sa grupo ni Digong. Kung ano ito, kung yung animation, ito yung Legion of Doom versus the Marvel Heroes. Ang Marvel Heroes ay siyempre itong team ni PBBM. Ngayon, ano ba itong si Ping Lacson? Bakit ito ang pinag-usapan natin? Si Ping Lacson pala ay genius yan sa analysis sa krimen. Kapag nag-analyze yan ng krimen, ay masusolve niya from general to specific. Ito ang tinatawag na theory of deduction sa psychology. Ibig sabihin, deductive reasoning, masolve mo ang problema galing sa malaking problema, paliitin mo hanggang sa mawala ang problema o masolve mo na, di ba? From specific to make that from general to specific. Yan ang logical way of thinking na tinatawag na deductive reasoning, at napakagaling ni Ping Lacson dyan. Kaya dito nagsabi si Ping Lacson na merong something kay PBBM, at believe si Ping Lacson sa tapang at sa husay ni PBBM na magsalita dyan sa proklamasyon. Meron nga bang mga banta sa ilang senador at sa buhay ni PBBM at sa pamilya niya? Well, atin yan malalaman dito kapag atin napanood ang buong video. Tayong papayag na ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim. Ito po ang ating pagkakataon na dalhin ang Pilipinas sa magandang lugar. Ito ang ating pagkakataon na maglagay po tayo ng ating mga leader na sila ang mangunguna para dalhin ang Pilipinas sa mas magandang kinabukasan. Ang isang Pilipinas na progresibo tungo sa isang mas maliwanag, mas maganda at mas mapayapang kinabukasan. Yan po ang ating mga kandidato para sa Senado. Ito po, mabuhay ang alyansa ng bagong Pilipinas! Pero paano kung ang isang simpleng kampanya ay naglalaman pala ng isang malalim at madilim na sikreto? May isang matalinong politiko na sanay sa pagbabasa ng senyales, isang veterano sa larangan ng investigasyon, walang iba kundi si Ping Lacson. Ito si Ping Lacson ay pwedeng presidente ito eh. Di ba tumakbo ito noon pagka-presidente pero hindi nanalo? Magaling to kasi ang mga ang lulo nito ay mga politiko sa Manila, di ba? Mga Lacson.
Ayan, katulad din ng mga recto. Kaya merong Recto Avenue, merong Lacson Avenue. Kasi mga prominent families yan. Kaya pwedeng presidente to eh. Kasi ano din to, di ba? General ng PNP. At parang si Hunasan din to. Marami ang koneksyon nito. Kaya pwedeng presidente kapag wala na si PBBM, pwedeng ito. Pwede rin si Ralph Recto dahil magaling sa ekonomiya. Ang ating ekonomiya ay tumaas. Year 2024 ay tumaas ang ating ekonomiya dahil kay Ralph Recto na isang economist ni PBBM. Kaya yung mga nagsabi na bumagsak ang ekonomiya, hindi totoo. Tingnan nyo sa Google, ang year 2024 ang pinakamataas. Pangalawa nga tayo sa India sa ekonomiya, sa growth rate. Yung pagtaas ng ekonomiya. Pangalawa tayo sa India. Yan ang katotohanan. At ang utang ni PBBM ay hindi 16 trilyon. Yung 16 trilyon na yan, ang kay PBBM dyan ay 2 trilyon lamang ang utang ni PBBM dahil sa Build More Better na programa, itong paggawa ng mga infrastruktura. Ang utang ni Digong sa sarili lang niya, hindi kasama yung utang ng ibang presidente, ay 7 trilyon noong pagka-presidente pa niya. Hindi yung kasama ang kay Pinoy, sa kanya lang yun, 7 trilyon. Ikumpara natin kay PBBM, nasa 2 trilyon lang. At nagbayad si PBBM ng utang noong 2023, 2024 sa utang ni PBBM lang sa kanyang gobyerno. Kaya yung mga narinig nyo, mga DDS, na lumaki ang utang ng Pilipinas, ay hindi yung kay PBBM, yun pa rin yung iniwan ni Digong ng inyong amo na 7 trilyon plus yung mga utang nila Macapagal, ni Aquino, ni Ramos, ni Erap. Kaya umabot ng ang sinunod ni PBBM ay nasa pagpupo niya 15 trilyon, and then binayaran niya ang 1.8 trilyon. Kaya naiwan ngayon ay nasa 14 mahigit trilyon. At ang utang doon ni PBBM ay nasa 2 trilyon lamang. Yan ang totoo. Kaya kung ikumpara ang mga presidente, si PBBM pa rin ang pinaka mababang utang na presidente. Ayan, ay mas-masa na ba kayo? Tingnan nyo sa Google para malaman nyo. Okay, balik tayo dito kay Ping Lacson. At ngayong eleksyon, isang teorya ang kanyang ibinulgar. Isang teoryang maaaring magpabago sa pananaw mo sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Noong una, ang bansang ito ay nasanay sa presensya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Rodrigo Duterte bilang dating magkakampi. Pero biglang may hindi pangkaraniwang nangyari. Habang lumalapit ang eleksyon, tila lumalambot ang tono ni Marcos sa mga dating kritiko, pero bumagsik laban kay Duterte, ang mismong taong tumulong sa kanyang pag-upo sa Malacanang. Ang tanong, bakit? Pwedeng sabihin ng iba na politika lang ito, isang estratehiya upang humatak ng boto. Pero bakit ganito ka-personal ang atake? Dito pumapasok ang genius deduction ni Lacson. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. Okay mga kababayan, kung gusto niyo ng libro ng ating ka-vlogger na sa inyong araw, ito yung The Great Controversy. Ang author nito ay foreigner, Amerikano yata. Hindi yan ginawa ng Pilipino na libro. Kaya pwede kayong humingi kaysa iyong araw, click nyo ang kanyang link sa kanyang channel para mabigyan kayo nitong PDF kung gusto nyo. Diyan makikita ang mangyayari sa ating inaharap sa libro sa Biblia ng Daniel. Okay, so napakagandang libro yan, The Great Controversy. Nangyayari na nga ngayon eh. Okay, balik tayo sa video. Sabi niya, hindi ito basta campaign speech. May isang mas malalim na dahilan kung bakit biglang nag-alab ang Pangulo sa kanyang mga pahayag. Mapapansin kasi na pumunta mismo ang mga kaalyansa
ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ng kanyang mga senatorial bet sa Davao. At pagkatapos binanggit niya ang mga maanghang na salita laban sa kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman, sabi ni Lacson, mahilig akong mag-analyze. I'd like to stretch my imagination even further. Alam niyo yung Pangulo may access sa lahat ng impormasyon. So I'd like to think mayroong pinanggagalingan ang kanyang passion doon sa kanyang speech, ika pa ni Lacson. Pero anong klase ng impormasyon kaya ang natanggap ni Marcos na biglang nagpabago ng kanyang tono laban kay Duterte? May isang posibilidad na mas matindi pa sa politika, isang banta, isang seryosong panganib. Medyo extreme ito ha, dagdag pa ni Lacson. Baka naman mayroong seryosong security threat, hindi lamang sa kanyang administrasyon, kundi sa kanyang sariling buhay. Ito yung nasilip ni Ping Lacson kasi investigador ito. Sabi nga ay genius to sa tinatawag na deductive analysis sa psychology. Kaya nasilip niya, meron siyang nakita kung bakit ganun na lamang yung tapang ni PBBM ngayon, lumabas na. At makita naman natin sa mukha ni PBBM ay talagang hindi nagbibiro eh. Kaya kayong mga DDS dyan na tumitira kay PBBM, ingat kayo kasi marunong nang magalit ang mabait na tao na nalipusta ng inyong idol na hukluban na si Digong. Yung taong yan ay talagang grabe magsalita. Grabe, kaya magagalit ang taong bayan eh. Kaya kung matapos na yung nila, yung imperyo ni Digong, kapag babagsak na yan, hindi na yan makakabalik. At patungo ng Pilipinas sa maaliwalas na direksyon ito. At hindi natin balikan ang dilim, nasabi ni PBBM. Balikan ba natin ang lagim at kadiliman noon? Naku, grabe. 30,000 kabuhay nawala dahil lang sa tukhang. Ayan, so mabuti na lang ay kakampi ni PBBM itong si Ping Lacson. Magaling na tao to eh, kaya lang hindi ito nanalo noon sa eleksyon. Pwede ito yung presidential bet ni PBBM in 2028. Pwede rin si Ralph Recto kasi magaling nga na economist. Si Ralph Recto ang nagpataas ng ating economic growth rate noong 2024. Kaya magaling na tao yun. Angkan ng mga yan eh, ng mga politician din, prominent family katulad ni Lacson, mga prominent family yan. Okay, tapusin na natin ang video courtesy ng Sa Iyong Araw. At sa puntong ito, nagsisimula ng magkaroon ng hugis ang palaisipan. Noong una, parang imposible, pero kung babalikan natin ang naging pahayag ni Sara Duterte, ang mismong vice-presidente, tila hindi na ito malayo sa katotohanan. Dagdag mo pa rito ang mga sinabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang papatayin ang mga senator na para sa iba ay ito lamang ay isang pabiro ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero tila may nabubuong mga bagay na hindi natin nakikita. Katulad na lamang kay VP Sara Duterte na diretsyo niya ang binalaan ang Pangulo. Hindi lang siya, kundi pati si First Lady Liza Araneta Marcos at ang pinsang si Speaker Martin Romualdez. Isang bantang sineryoso ng gobyerno dahil umabot pa ito sa Department of Justice bilang kasong grave threat at inciting to sedition. Kung tutusin, kung ang mismong vice-presidente ng bansa ay nagbitiw ng ganitong pahayag, anong klaseng impormasyon pa kaya ang hawak ng Pangulo na hindi na natin alam? May mas malaki pa bang panganib sa likod nito? Hindi natin alam. Pero kung may isang bagay na sigurado, ito iyon. Sa politika, walang nagaganap ng walang dahilan. At kung si Lacson ang tatanungin, hindi malayong may isang mas malalim na laro na nagaganap sa likod ng mga eksenang ito. Ito, totoo yan. Kasi genius yan si Lacson at investigador, di ba? Kaya nakikita niya na mayroong mga malalim at mapanganib na mga dahilan kung bakit umaatake na si PBBM ngayon at nagagalit na at nagpalabas na ng kanyang saloobin at tinira niya ang mismo grupo ni Digong. Kasi noon kahit anong alipusta ni Digong diyan at yung kanyang mga alipuris,
hindi walang imik si PBBM eh. Pero ngayon ang tapang-tapang na. Kaya meron ngang pinaghugutan ito, sabi ni Ping Lacson. Merong panganib. Kaya kung may usok na lalabas ay merong aapoy. Kapag umpisa ang usok eh. At kapag may usok, may apoy na yan sa loob. Kaya lumabas na. Ngayon para sa akin, magandang gawin ay mag-declare ng martial law. Martial law na merong scope at limitation. Ibig sabihin hindi extreme martial law. Focus lang ito sa mga lugar na pwedeng i-martial law. Hindi lahat. Yun ang magandang gawin ni PBBM para matigil na itong mga bumibira sa kanya. Nasa kapangyarihan niya ng presidente to declare martial law in time of danger. Lalo ngayon mayroong mga grave threat sa kanya, mga threat. Kaya pwedeng mag-declare ng martial law. Huwag lang yung abusive type of martial law, yung limitado at directed martial law. Yung meron lang titirahin talaga. Okay, so ako'y magpaalam na. Comment nyo inyong mga saloobin mga kababayan sa ating comment section down below. Meron nga bang panganib sa buhay ni PBBM ngayon? Sa tingin ko meron talaga eh. At bakit nasabi ni Lacson ito na meron siyang nasilip? Kaya yan, medyo delikado ngayon, di ba? Kasi kampo ng kadiliman eh, ang kalaban. Alam nyo na, di ba? Merong mga ano yan. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel mga kababayan. At ingat kayong lahat. Paalam.